Medyo matagal-tagal na din na hindi kami nagsabay kumain ng maangkan ko. Kaya eto, nagbida-bida na naman si Madam. Inihaw na liempo yung ulamin namin ngayong gabi. At dito na din kami sa rooftop ng mansyon nagsabay-sabay kumain. Bising-busy na nga yung auntie ko sa paglilinis dito sa rooftop. Habang itong si Madam, sisimulan na niyang imekos-mekos itong ang karning iihawin. Ang una niyang gagawin, i-marinate niya muna itong liempo. Binuhos na ni Madam yung isang galong ketchup. Kasunod na nga itong toyo. Para lalong sumarap, naglagay si Madam ng oyster sauce. Syempre itong paminta, nagdagdag na din siya ng mga pampalasa. Tapos itong mga ricados na bawang at kalamansi. Hinalo-halo lang ni Madam yan hanggang sa mamix ang all. Pagkatapos, huwag kalimutang tikman. Dahil perfect na nga itong barbecue sauce ni Madam, kaya sinimulan na nga niyang ilublob yung mga liempo sa sauce. Abay, para lalong sumarap to. Mekos-mekos lang yung teknik dyan. Eto talaga yung nagpapasarap yung lasang kamay ni Madam. Eto na nga, nagsiakyata na nga sila Madam dito nga sa rooftop. Talagang binunggahan ng auntie ko yung paglilinis niya dito sa rooftop. Walang birthday, te. Walang birthday. Bakit may design ka na? Abay, hindi pa talaga siya tapos sa pag-ayos dito. Kakaway-kaway na nga tong pamangkin ko sa kabilang bahay. Kasi kitang-kita niya na kami dito nga sa rooftop. Sinimula na nga ni Madam na sugbain itong liempo. Para maluto nga to kaagad, pinaypayan ni Madam to ng todo. Pwede na ako magbaligyan ng barbecue, te. Kasi marunong na ako magtimpla. Sige, humayo kayo. Magsiluparan kayo sa bahay ng mga kapitbahay ko. Para maamoy nila na masarap ang ulam namin. Malakas talaga yung usok lalo na pag magsugba ng karne. Tapos dito pa sa rooftop si Madam nagsugba. Naku, akala siguro ng kapitbahay niya nagtitinda siya ng barbecue. Ginamitan na ng teknik ni Madam. Hiniwa-hiwa lang ni Madam yan para maluto yung loob. Pinahiwa ko na nga sa auntie ko itong panghimagas namin. Nakaharvest kasi si Madam ng papaya sa palengke. Yung mga ibang ricados pinatadtad ko na din dito sa auntie ko. Siya na bahalang maghiwa niyan. Abay, kaya niya na yan. Huwag na kayong magulat dyan kay Madam. Talent niya talagang magsunog ng pagkain. Abay, luto na tong inihaw na liempo ni Madam. Eto na nga, hiwain na ni Madam to. Yung saktong hiwa lang. Yung tipong hindi na mahirapan yung mga angkan kong kainin to. Pero sa totoo lang, hiniwa ng maliliit ni Madam yan. Parang magkasya to sa buong angkan ko. May naisip na naman si Madam na bagong eksperimentong gagawin dito. Yung ricados na hiniwa ng auntie niya, binuhos na niya lahat dito sa malaking lagayan. Partida, may sili pa yan. Binuhos na din niya dito yung hiniwang inihaw na liempo. Pero hindi niya inubos lahat. Tapos tinimplahan niya ng suka. Binudburan niya din ng paminta. Nagbuhos din siya dito ng liquid seasoning. Tapos hinalo-halo lang ni Madam. Ewan ko kung anong tawag dito. Pero nung tinikman ni Madam, masarap naman. Tapos yung mga natirang ricados, ginawa niyang sausawan. Suka at tuyo lang yung hinalo ni Madam dito. Kanin lang yung ambag ng mga angkan ko. Abay, taob yan lahat sa hinandang ulam ni Madam. Okay, kain na na! Siyempre, hindi magpapahuli si Madam kung kainan ang pinag-uusapan. Abay, nagluto pa talaga si Papa ng Korean noodles dito para may sabaw daw na pang partner. Dahil noodles lang naman to, pabilisang luto lang ginawa ni Papa dito. Hindi sila pagpawisan dito sa maanghang na noodles kasi malamig na dito sa rooftop. Partida, may partner pa yan na malamig na ko. Kaya napasarap talaga yung kain namin dito sa rooftop. Wow!